Inamin ngayon ng Defense Department na niluluto nila ang isang kasunduan para muling magamit ng mga tropa ng Amerika ang dati na nilang base militar sa Subic. Nanindigan naman ang mga militante na haharangin nila ito. At live mula Subic, Zambales, magbabandila si Shara Zambrano. Shara, ano ang nakikitang negatibong epekto ng mga militante dito? Karen, dahil kahit daw kasi sabihin nasa pangalan natin o pagmamayari natin itong bubuhayin muli ng mga air and naval base dito sa bahaging ito ng Subic, kumbinsido pa rin itong mga nakausap nating militanteng grupo na ito ang magiging susi sa muling pagbabalik ng maraming puwersang Amerikano dito sa Subic area na siyang pinagmulan din ng maraming problema nung araw. Taong 1991 nang ipasara ng Pilipinas ang base militar ng Amerika sa bansa. Mula noon, dumadaong na lang ng pansamantala ang mga US naval vessels para mag-refuel, magkumpuni ng mga sirang bahagi, o sa kaso ng USS Fitzgerald na dumating kanina para magsagawa ng military exercises kasama ng Pilipinas. It's certainly part of the rebalance that the U.S. is looking to reinforce not only militarily but economically and politically with Asia. Sinasabing lumipat ang atensyon ng Amerika sa Asya dahil na rin sa agresibong pagkilos ng bansang China tungo sa mga bahagi ng karagatang inaangkin nito gaya ng Scarborough Shoal. Kanina kinumpirma ni Defense Secretary Volter Gazmin na may ikinakasa na silang kasunduan para mas mabigyan ng pagkakataon ang US military na muling gamitin ang Subic. Ayon kay SBMA Chairman Roberto Garcia, wala pang pinal na plano tungkol dito pero malaki raw ang maitutulong ng US presence sa laban ng Pilipinas. So this is crucial kasi malapit siya sa one of the flashpoints, no? Panatag Shoal. Maybe natin na kukunti lang kapabilidad natin. Masyadong mahina yung position hold natin, no? Yung presence ng mga barkong Amerikano, mababalanse. Pero hindi kumbinsido ang ilang militanteng grupo na ganito ang mangyayari. Makakadagdag pa ito sa problema. Kasi nga parang titignan to na isang paraan ng escalation. Karen, kasama rin sa mga pinangangambahan ng bagong alyansang makabayan ay baka pagbalik ng puwersang Amerikano ay muling manumbalik ang industriya ng malawakang prostitusyon na naging kalakip ng pangalan ng Subic nung nandito pa ang mga US naval bases. Bukod dito, nag-aalala rin sila na baka dahil lalakas ang presensya ng Estados Unidos sa Pilipinas ay maimpluwensyahan din ang mga desisyon ng ating pamahalaan. At sabi ng kanilang grupo, oras na maaprubahan o maging pinal na ang mga pinaplansya na plano sa ngayon dito sa mga bagong naval bases ay muli silang makikita sa lansangan at pati sa korte para protestahin ito. Karen. Maraming salamat, Shara Zambrano.